Mabilis na kumalat tulad ng ligaw na apoy sa tuyong damo ang balita tungkol sa pagbasag ni Suhong sa makasaysayang record ng provincial exam. Sa loob lamang ng isang gabi, naging isang instant celebrity at usap-usapan siya ng buong probinsya. Sa labas ng mataas na paaralan, sinamantala ng kanyang kaibigang si Chen Shan ang matinding hype, buong lakas at may pagmamalaki niyang ipinagsisigawan sa harap ng mga reporter at mamamahayag na ang bagong kampyon ay walang iba kundi ang kanyang matalik na kaibigan. Hindi rin nakaligtas ang tiya at tiyo ni Suhong na agad na dinaluhong at kinorner ng mga press sa labas ng kanilang bahay, buong kapurihan nilang ikinwento sa media kung gaano karesponsable, masunurin, at masipag ang bata mula pa noong kanyang kabataan. Samantala, natuntun naman ng mga mamamahayag ang bagbog saradong si Chen Tianyan upang hinga ng reaksyon kung paano niya tinanggap ang katotohanang iniligtas siya ng kanyang sariling karibal. Dahil sa matinding kahihiyan, tuluyan siyang nagwala at nagkaroon ng matinding meltdown sa harap ng live television. Ang mga notification naman sa cellphone ng mamamayan ay walang tigil sa pagtunog, nag-uumapos sa mga chismis tungkol sa nakaraan ni Suhong, ang kanyang biglaang pag-ahon mula sa kahirapan, at may mga sikat na female celebrity pa na hayagang nagpapahayag ng kanilang paghanga at pag-ibig sa kanya sa social media. Dahil sa labis na pagkabulabog sa walang humpay na atensyon ng media, nagpasya si Suhong na lumapit sa mga grandmaster upang pakiusapan silang gamitin ang kanilang malawak na impluwensya para patigilan ang mga makukulit na reporter. Kinabukasan, lihim silang nagkita-kita sa headquarters ng Martial Arts Association upang takasan ang kaguluhan at pag-usapan ang kanilang mga susunod na plano. Nangako si Lin Biexing na gagawa siya ng paraan para mapa-address ang media upang magkaroon ng kapayapaan ang pamilya ni Suhong, at pagkatapos ay sinabihan si Chen Tianli na mag-focus na sila sa kanilang totoong pakay. Bigla namang namula ang mukha ng matandang grandmaster at tila nahihiyang nagmakaawa kay Suhong na turuan siya ng teknik ng element fusion, na ganap na nagpagulat at nagpabigla kay Suhong. Habang inaalala kung gaano naging masuporta ang matandang master sa kanya, napagtanto ni Suhong na hindi niya kayang tanggihan ang kahilingan nito. Yumuko siya ng may matinding paggalang at sumang-ayon na ibahagi ang kanyang karanasan, sabay pakiusap sa mga grandmaster na gabayan siya kung sakaling magkaroon siya ng pagkakamali. Pagkaraan ng kalahating oras, ipinamalas ni Suhong ang kanyang element fusion technique habang ang dalawang tier 7 grandmasters ay masigasig na nagtitake notes na parang mga nasa sabik na estudyante. Labis na naantig ang puso ni Lin Biexing sa kawalan ng pag-iimbot ni Suhong na ibahagi ang kanyang mga lihim, batid na ang makasaysayang pagtuklas na ito ay maaaring magpabago sa sibilisasyon ng tao magpakailanman. Habang sumisilip naman sa pintuan, laking gulat ni Wu Lingxian nang makita ang dalawang maalamat na grandmasters na seryosong nag-aaral sa ilalim ng isang teenager, na nagdulot sa kanya ng matinding pagnanais na subukan din ang kanyang sariling compatibility sa enerhiya. Bandang 3:00 na ng madaling araw nang matagumpay na nagawang mapaganya ni Chen Tianli ang kanyang sariling multi-element fusion. Masaya siyang nagdiwang, may pagmamalaking sinasabi na kaya na niyang talunin ang isang tier 8 martial artist ngayon. Nanggigilala si Lin Biexing sa mabilis na pagmaster ng kanyang kasamahan at pinuri ang pambihirang talento nito. Nang tanungin ni Suhong kung paano ito nakakuha ng dual attributes, isiniwalat ni Chen Tianli na kamakailan lang ay na-unlock niya ang kanyang pangalawang elemento salamat sa isang misteryosong fragment o piraso ng artifact. Nang marinig ito, agad na nagtanong si Suhong kung ang artifact na iyon ba ay isang piraso ng maalamat na 7 Divine Cauldrons. Sobra ang gulat ng dalawang grandmasters at agad na hiningi sa kanya kung paano niya nalaman ang pangalang iyon, sabay babala na ang mga cauldron ay isang malalim na lihim na tanging ang high command lamang ang nakakaalam. Ipinaliwanag ni Suhong na ang mga miyembro ng demon cult malapit sa lawa ay aktibong naghahanap sa mga ito. Iminungkahi niya na panatilihing lihim ang kanyang sariling fragment upang hindi siya mapilitang isuko ito sa pamahalaan. Sumang-ayon si Lin Biexing at ipinaliwanag na ang mga cauldron ay orihinal na isang solong makapangyarihang sandata na nawasak at nagkawatak-watek sa buong mundo. Nagbabala siya kay Suhong na ang mga kalabang lahi ay nagpakalat ng malalaking hukbo upang hanapin ang mga fragment na iyon, at marami na sa mga ito ang kasalukuyang nasa kamay ng mga kaaway. Naguluhan si Suhong, hindi maunawaan kung ano ang kinalaman ng maalamat na artifact na ito sa kanya, o kung bakit siya ang magiging target ng mga dayuhang lahi.
Nagbabala si Chen Tianli na dahil ang mga fragment ay nagbibigay ng karagdagang attributes, ang pagiging master ni Su Hong sa 7 magkakaibang elemento ay magpapaduda sa lahat na nagtatago siya ng maraming piraso nito, na siyang gagawa sa kanya bilang isang pangunahing target ng assassination. Sinubukan pang mga tuwiran ni Su Hong na ang kanyang talento ay ganap na natural, ngunit ipinaalala ni Lin Biexing na walang sinuman ang maniniwala sa katotohanan iyon. Upang linlanggan ang mga posibleng assassin, iminungkahi ni Lin Biexing na kanilang ikalat ang kwento na ang maramihang elemento ni Su Hong ay nagmula sa mga fragment na kanya nang isinuko at ipinagkatiwala sa mga Grandmaster. Nagbabala rin si Chen Tianli sa kanya na manatiling mapagbantay dahil sa mga traidor ng lahi ng tao na nagtatago sa dilim, at agad namang sumang-ayon si Su Hong sa kanilang plano. Pinawi ni Lin Biexing ang kanyang pangamba sa pamamagitan ng pagtiyak na magiging ligtas siya sa Magic Capital University, sabay pagyayabang na kung may manggahas mang umatake sa kanya doon, tiyak na dudurugin at papatayin sila ng tuluyan ni Principal Lee. Nagtaka si Su Hong kung ang sikat na Principal Lee na ito ay isang ang makapangyarihang tier siyam na martial artist. Kinumpirma ni Lin Biexing ang lakas nito, at isiniwalat na minsan nang binali ni Principal Lee ang binti ng principal ng Imperial Capital University, kaya naman labis na natuwa si Su Hong na magkaroon ng ganoong kalakas na proteksyon. Dahil sabik na makuha ang loob ng kanyang magiging protector sa hinaharap, nagtanong si Su Hong tungkol sa mga hilig at hobbies ni Principal Lee upang mapagplanuhan kung paano siya magpapakitang gilas dito. Agad naman siyang binigyang babala ni Lin Biexing laban sa panunuhol o pagreregalo, na binabanggit na labis na kinasusuklaman ni Principal Lee ang mga sipsip, at baka sa halip ay baliin lang nito ang mga binti ni Su Hong. Iminungkahi naman ni Chen Tianli na ang paggolpi sa anak ng Magic Capital City Lord ay madaling makatatawag sa pansin ng principal, basta't nasa katwiran si Su Hong sa kanyang ginawa. Nang magkunwaring inosente si Su Hong at sinabing hindi naman siya kailanman naghahanap ng gulo, tumawa na lang si Chen Tianli at mapang-asar na sumang-ayon na si Su Hong nga ay isang napakabait na bata. Nagbigay naman ng mas magandang ideya si Lin Biexing, iminungkahi niya na ang paggapi sa mga kamag-anak ng principal ng Imperial Capital sa darating na pambansang paligsahan ang pinakamahusay na paraan upang makuha ang pabor ni Principal Lee. Masayang nagplano ang dalawang Grandmasters, sinasabihan si Su Hong na kung matatalo niya ang apo sa tuhod ng kalabang principal at hihiyin ang kanilang paaralan, tiyak na aampanin siya ni Principal Lee sa mismong lugar na iyon. Habang pinagmamasdan ng mga iginagalang na matatandang ito na nakangiti na parang mga kontrabida sa karton, pinagpawisan ng malamig si Su Hong at nagpasyang huwag magpa-impluwensya sa kanilang kalokohan. Ngumiti ng inosente si Su Hong at humingi ng larawan ng apo sa tuhod, idinadahilan na gusto niya lang makipagkaibigan. Gayunpaman, hindi naman nalinlang ang mga Grandmaster sa kanyang mapagkunwaring tono. Samantala, sa admissions office ng Magic Capital University, sinusuri ni Director Wang Yang ang listahan ng mga kandidato nang bigla niyang mapansin ang isang nakagigimbal na iskor na 35,500 points. Agad niyang iniutos sa kanyang mga tauhan na kunin at i-play ang combat recording ng estudyanteng ito na nagngangalang Su Hong. Pagkaraan ng ilang minuto, nagtipon-tipon ang mga staff sa paligid ng monitor sa matinding gulat habang pinapanood ang isang high schooler na pinapabagsak ang isang tier 4 na barbarian dragon gamit ang advanced na 3-element fusion. Binasa ng isang assistant ang file ng malakas, na nagsisiwalat na si Su Hong ay may perpektong 100% compatibility sa 7 magkakaibang elemento, na nag-iwan kay Wang Yang na tuluyang tulala at napanganga. Sa takot na maunahan ng ibang universidad at mawala ng ganoong klaseng pambihirang henyo, nagmamadaling umalis si Wang Yang upang humiram ng isang private jet para personal na sunduin si Su Hong. Ngunit biglang humakbang pasulong ang mismong sikat na principal na si Principal Li Chengwei at nagdeklara na siya na mismo ang personal na lilipad patungong Star City upang makipagkita at sumando kay Su Hong.